Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon na lang ulit ako nakapag-upload ng mga videos regarding sa updates ng thyroid ko. Bali, after a month ng thyroidectomy ko, bali, ang ginawa sa akin is total thyroidectomy. So, siguro kaya ka napadpa dito sa channel ko dahil nag-wonder ka ano ba ang maaring maramdaman ng may mga problems sa or nodules sa thyroid. Ang sa akin kasi is meron na laman na nodules dito sa right thyroid ko, no? So katulad mo rin ako last time naghahanap-hanap kung ano ba ang dapat kong gawin, kung anong klaseng operation ba, ito ba ay delikado, cancerous ba ito. Ayan, so siguro meron kang problem sa thyroid kaya ikaw ay nag-aarap ng kaalaman. So ako din kasi nung time na yon, nung time na bago ako magpirahan, tumingin-tingin din ako sa YouTube ng mga ano ba ang idea, ano ba ang meron sa thyroid, kung hyperthyroidism ka ba, kung hypothyroidism ka, ganun kung meron ka bang goiter, meron ng nodules ka, ganyan. So, napag-alaman ko lang din, bali dito lang din ako natuto sa Google at saka sa internet ng about to. So, ito yung gusto ko lang bagitin dito, yung experience ko. Bali, actually, noong December 5, 2023, na-operahan na po ako, nag-pre-schedule po ako ng operation. Ang inaalala ko kasi, yung actually papatanggal ko yung thyroid, yung pinaka-nodule sa thyroid ko. So, sa right lang naman may problem. Kaya lang, tinanong ako ng doktor, ano ba ang gusto mo talaga? Right, I mean, kalahati lang ba, right lang ba na thyroid na tatanggalin o lahat na, or total thyroidectomy na? So, nag-decide ako noon, a night before, na lahat na tanggalin para if ever na, kunyari natanggal ang nodules ko, mapabiopsy kung cancerous man siya. So, sabi kasi ng doktor, pagka once na yung tinanggal sa'yo, at na-biopsy at cancerous, operahan pa rin yung kalabila after a month. So, para hindi na mag-ulit pang dalawang operation ng mangyayari, nag-decide na akong tanggalin lahat para mag-worry free na ako. So, ang maganda dito sa akin, maliit pa lang nag-decide na ako na matanggal ito. So, kasi pag matagal na raw yung pinaka-bukol sa thyroid mo, may possibility na maging cancerous to. So, yun ang mga sabi ng mga doktor. So, nasa isip ko din naman yun. At tapos, tinanong ko din naman kung yung inumin na thyroid hormone, levothyroxine, kung magkano lang. So, affordable naman din siya. So, noong nakaraan, nag-start akong lifetime levothyroxine nung after a month kong ng operation ko, kasi kailangan ko kasi malaman pa if ever na yung nodules na tinanggal sa akin is hindi cancerous. Kapag once hindi cancerous yung nodules na tinanggal sa'yo, that's the time na pwede ka nang mag-lifetime gamot na levothyroxine. Pero kapag cancerous yung natanggal sa'yo, so kailangan pa rin magkaroon ng radioactive. So yun. So nagpipray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sana hindi naman cancerous yun. So awa ng Diyos, praise the Lord. Thank you, Lord. Benign naman po. So ang kinalabas niya is follicular adenoma. So, benign po yun. Pero pagka lumabas is follicular carcinoma, yun yung cancer. So, ang pakiramdam ko after nung aking syempre, pagka after ng operation mo, ang gagawin mo lang, syempre, kakain ka lang ng konti-konti. Kasi, syempre, di ka pag-aanong makalunok. Bali, nung nakaraan kasi, yung konting tubig lang yung iniinom ko kasi hindi ko pa siya kayang uminom. Mga kinabukasan nung na-operahan ako, para magkaroon din kayo na idea based sa experience ko na hindi ako makainom ng tubig na madami. So, patak-patak lang yung sa dila nilagay ko para nakakainom ako ng tubig. So, nung nalaman ng nurse namin na gano'n, pinadextrose ako para hindi ako ma-dehydrate. So, after 2 days naman, nakakainom na ako ng konti-konti. Siyempre, masakit pa rin yung ano ko. So, ang ginawa ko, nag-rest ako ng 1 month. So, nung 2 weeks, nung after 5 days, lumabas na ako.
medyo ginunguya-nguya ko pa lang, medyo ano pa lang, lugo-lugo pa lang kinakain ko, iwas sa mga bawal. And then nung after nung nalaman ko na gano'n na hindi naman pala cancerous, sabi ng doctor ko nung muli ako nagpa-check up, after a month na to kahit na ano pwede ko naman daw kainin. Pero syempre bali na binabawasan ko lang yung kain ko kasi napansin ko once pala nawala ka ng thyroid ay konting kain mo lang is tataba ka na. So, limit lang yung kakainin mo para hindi ka tumaba. And then, napansin ko rin, based sa experience ko, parang pag natetense ako, umiinit yung dito ko. So, yun yung pakiramdam ko sa akin. So, kanya-kanya naman tayo experience Yan. So, umiinit yung dito ko. So, okay naman din kahit na pero nung nagpa-BP ako, normal naman yung aking ECG. Pero dapat ko pala i-monitor. So, ingat-ingat lang sa mga bagong opera na syempre wala na tayong thyroid, wala na mag-regulate ang metabolism natin, mabilis tayong tumaba. So kaya din ako nag-iingat, ayoko din naman magka-problem sa heart kasi connected yung thyroid sa heart, mga feelings mo, ganyan. So may mga pakiramdam para kang depressed, pero ano lang naman yun, siguro dahil sa matagal lang akong nakalibuan wala kang pasok Yeah, so yun lang naramdaman ko. So nag-start na ako levothyroxine 125 mcg ang base sa weight ko. Yun ang binigay sa akin na bali once a day lang yun iinumin. So affordable naman yun. So don't worry, at least clear na sa mind mo kung hindi cancerous yung bukol mo doon, at least natanggal na. So yun, so far parang normal naman din, nakaka-work na ako after a month nagtrabaho ulit, pumasok na rin ako sa work. Pero ang sinasabi lang nila, hindi naman sinabi ng doktor, pero may mga nurses ako nakakausap, ang sinasabi nila is bawal ang magbuhat. So kasi medyo pa sa loob nito. So yun, pag may mga katanungan kayo, magtanong lang kayo sa mga doktor. Ang advice ko lang sa atin na dapat pala every year o may nararamdaman ka, magpa-check up ka na, magpa-annual ka na. Yung bumubuong mga bukol-bukol o hindi maganda. So ngayon, dapat lang talaga is ingat-ingat tayo sa mga kinakain natin na makakapag-trigger para tumaas yung mga BP, magkaroon ng sakit sa puso, o magkaroon ng bato sa kidney mo. So, yun lang. Dapat, if ever na gusto niya magpa-medical, pwede naman kayo magpa-medical sa harapan ng PGA, sa PNP Diagnostic Center. Yun. Doon ako nakapagpa-medical. So, doon ko nalaman na may problem pala sa thyroid ko. Nagpakuha ko ng TSH, FT for FT3. Yan. And then, nung nalaman ko sa ultrasound ko na meron ako nodules, sabi ng advice ng radiologist na ipabiopsy na nga. So, yun. So, suspicious siya. Suspicious ang lumabas doon sa biopsy. Kaya parang nag-decide ako na nag-decide ako na ipatanggal na kasi parang natatakot din ako baka mamaya is cancerous. So, para walang Diyos, hindi siya cancerous. Thank you, Lord. So, kayong mga problems sa early detection talaga much better para maging okay tayo. At marami pa tayong mga gagawin sa buhay. Inaasahan pa tayo ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, mga magulang natin. So, kung meron ka pang purpose sa mga ganun, so kailangan maging healthy tayo, aware tayo sa mga kinakain natin. Yan, alam naman niyo siguro yung mga bawal-bawal na sobrang matamis, sobrang maalat. Yan. So, syempre, bawal man. As possible, syempre, bawal uminom, masyado. Basta lahat ng sobra bawal. Okay, that's all for now. Soon ulit, pag sa video ko, pwede kayong mag-like o mag-subscribe or mag-comment kayo dyan sa baba. If ever may question kayo regarding sa connected dun sa thyroid ninyo. At sasagutin ko naman ng mga question ninyo. Thank you, bye!